Sa isang maliit at sirasirang bahay sa gilid ng bayan, nakatira si Christine kasama ang kanyang pamilya. Ang kanyang ama, si Mang Ernesto, ay isang tamad at mainitin ng ulo. Palaging nakikipag-inuman sa mga kapitbahay, imbis na maghanap buhay. Ang kanyang ina, si Aling Clara, ay walang ibang inatupag kundi ang pagkukwentuhan at pangungutang sa iba. Samantalang ang kanyang nakatatandang kapatid na si Ramon ay walang ginawa kundi utusan siya. At ang kanyang bunsong kapatid na si Angel ay itinuturing na parang reyna sa bahay. Si Christine, bagamat mahirap ang buhay, ay nananatiling masayahin. Kahit anong gawin niyang pagsisikap upang mapasaya ang kanyang pamilya, tila wala itong halaga sa kanila. Sa halip na tratuhin siyang anak, itinuring siyang alipin sa kanilang sariling tahanan. Christine, dalhin mo nga tong labada sa ilog at siguraduhin mong malinis yan bago ka umuwi. Utos ni Ramon habang nakaunat sa papag. Christine, lutuan mo nga kami ng hapunan. Bakit ka pa nakatayo dyan? Akala mo ba prinsesa ka rito, ha? Sigaw ng kanyang ina nang makita siyang nakapahinga ng saglit matapos maglinis ng bahay. Araw-araw, wala siyang ginawa kundi maglaba, maglinis, magluto, at mag-alaga sa kanilang bahay habang ang iba ay walang ginawa kundi pagsamantalahan ng kanyang kabaitan. Hindi siya kailanman nakarinig ng pasasalamat kundi puro sigaw, insulto at panlalait. Ngunit kahit anong hirap ng kanyang sitwasyon, may isang bagay na pinanghahawakan si Christine. Ang kanyang pangarap. Pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral at maging isang profesional upang makaalis sa impyernong kinalalagyan niya. At sa wakas, dumating ang pagkakataon na matagal niyang inaasam. Nakatanggap siya ng scholarship sa isang prestihiyosong kolehiyo sa syudad. Ngunit ang hindi niya alam, ang kanyang pangarap ay malapit nang sirain ng mismong pamilya niya. Isang umaga, abot langit ang saya ni Christine habang hawak ang isang puting sobre. Ang liham mula sa university na kanyang pinangarap. Hindi siya makapaniwala na sa kabila ng lahat ng paghihirap niya, nagawa niyang makapasok sa isang prestihiyosong kolehiyo sa syudad sa pamamagitan ng scholarship. Ibig sabihin, wala siyang babayarang tuition at may maliit siyang allowance buwan-buwan. Sa wakas, may pag-asa siyang makaalis sa bahay na ito. Mabilis niyang tinakbo ang kusina, kung saan nakaupo ang kanyang ina, habang nagkakape at nakikipagkwentuhan sa isang kapitbahay. Si Ramon naman ay nakahilata sa papag habang si Angel ay walang ginagawa kundi maglaro ng kanyang lumang manika. Nay! Nay! Natanggap po ako sa college! May full scholarship po ako! Sigaw ni Christine, nanginginig sa sobrang tuwa. Ngunit hindi ang saya ang sumalubong sa kanya. Imbis na ipagmalaki siya ng kanyang ina, isang matalim na tingin ang isinukli nito. Ibinaba ni Aling Clara ang tasa ng kape at matamang tumitig kay Christine. Ano ka mo? Kolehiyo? Para saan pa yan, ha? Malamig nitong tanong. Nay, libre po to. May allowance pa nga po akong matatanggap buwan-buwan. Makakapagtapos po ako at makakatulong na rin po sa atin. Hindi pa natatapos ni Christine ang kanyang paliwanag nang bigla siyang putulin ng kanyang ina. At bakit ka pa mag-aaral, ha? Sayang na ang oras mo riyan. Aba ay sino na ang gagawa ng mga trabaho rito sa bahay? Sabihin mo nga sa akin, iha, ha? Pero nay, wala nang pero-pero. Dapat mong unahin ang pamilya mo. Nang mga sandaling iyon, parang isang hampas ng latigo ang bawat salitang binitawan ng kanyang ina. Mula sa papag, tumawa ng malakas si Ramon. Aba, ang kapatid ko pala. Gusto mo nang mag-aral? Kalma mo ha, baka naman lumaki ang ulo mo at kalimutan mo kaming lahat dito. Sarkastikong sabi nito. Nay, kahit po nagtatrabaho ko rito sa bahay, hindi po to sapat. Kailangan ko pong mag-aral para makahanap ng mas magandang trabaho balang araw. Nagmamakaawang sagot ni Christine. Pero mas lalo lang siyang nagulantang
Nang biglang tumayo si Aling Clara at tinampal siya sa mukha. Ang kapal na mukha mong sagutin ako? Napaka-selfish mo. Hindi ka pa nga nakakaalis, nagkakaganyan ka na. Gusto mo lang yatang takasan ang responsibilidad mo rito eh. Napahawak si Christine sa kanyang pisngi. Nag-aapoy sa sakit. Hindi lang dahil sa pisikal na tama, kundi dahil sa kawalang puso ng kanyang sariling ina. Nay, gusto ko lang naman pong magkaroon ng mas magandang kinabukasan eh. Para sa ating lahat. Halos hindi na marinig ang boses niya sa bigat ng kanyang dibdib. Ay, ayoko nang marinig yan. Hindi ka aalis ng bahay na to. Mula ngayon alisin mo na sa utak mo ang kalokohan ng kole-kolehiyo na yan. Nang marinig ito ng kanyang ama, na noon ay kararating lang mula sa inuman, agad itong lumapit at tinulungan si Aling Clara na pagsabihan si Christine. Tama yan, Clara. Huwag mo paasahin yung bata na yan, may mararating siya. Wala siyang silbi kundi maglingkod dito sa bahay na to. Wala kang ibang gagawin kundi sumunod, Christine. Maliwanag ba? Hindi makapagsalita si Christine. Parang bigla na lang gumuho ang mundo niya. Sinubukan niyang lumaban. Sinubukan niyang ipaglaban ang kanyang pangarap. Ngunit sa bawat pagsubok niyang magpaliwanag, mas lumalala ang kanyang sitwasyon. Naging mas marahas ang trato sa kanya ng kanyang pamilya. Hindi lang siya pinaguhugas ng pinggan, kundi pinapagalitan sa kahit anong pagkakamali. Kahit hindi niya kasalanan, sinisisi sa kanya. Meron pang gabi na kahit matindi ang pagod niya, ay hindi siya binigyan ng pagkain at kinulong sa kwarto. Sa kabila ng lahat, pilit niyang pinapalakas ang kanyang loob. Hanggat may pag-asa, hindi siya susuko. Ngunit ang hindi niya alam, ang kanyang bangungot ay nagsisimula pa lamang. Dahil sa isang desisyong gagawin ng kanyang mga magulang, tuluyan nang mawawasak ang kanyang buhay. Dumaan ang mga araw na parang impyerno kay Christine. Hindi lang siya pinagkaitan ng karapatang mag-aral, kundi tila lalo pang lumala ang pang-aapi sa kanya sa kanilang tahanan. Bawat kilos niya ay may katumbas ng mura, sigaw, o kahit minsan ay pananakit. Pakiramdam niya, isa siyang bilanggo sa sariling bahay. Minsan, habang naglalabas siya sa ilog, tinanong siya ng isa niyang kapitbahay, si Aling Rosa, isang matandang babae na kilalang tsismosa sa kanilang lugar. Christine, napansin ko lang na lagi kang pagod at haggard. Anong nangyayari sa inyo sa bahay? Napangiti si Christine. Pilit na tinatago ang kanyang lungkot. Wala naman po, Aling Rosa. Normal lang po to. Marami lang po talagang gawain sa bahay. Ngunit halata sa kanyang mukha na may tinatago siyang bigat. Kung alam lang ni Aling Rosa ang totoo, na sa bawat sandaling ginugugol niya sa paglilinis, pagluluto, at paggawa ng lahat ng gawaing bahay, ay unti-unti siyang nawawala ng sarili. Isang gabi, habang si Christine ay pagod na nakaupo sa gilid ng kanilang papag, narinig niya ang mahihinang bulungan ng kanyang mga magulang sa labas ng bahay. Hindi niya sana papansinin, pero nang marinig niya ang kanyang pangalan, agad siyang naging alerto. Hindi na tayo pwedeng umasa sa batang yan. Hindi na siya kapaki-pakinabang kung gusto niyang umalis at mag-aral. Mas mabuti pang pagkakitaan natin siya bago pa siya makawala sa atin. Bulong ni Mang Ernesto kay Aling Clara. Pero paano? Wala namang bibili sa isang dalagang tulad niya. Sagot ng ina. Basta ako, may nakausap na ako. Si Don Emilio. Yung mayamang negosyante sa kabilang bayan. Matagal na niyang hinahanap ang isang kasambahay. O masigit pa siguro ron. Napakaraming pera ng matandang yun. Isang tawag ko lang, mababayaran tayo ng malaking halaga para sa anak mong yan. Malamig na tugon ng ama. Biglang lumakas ang tibok ng puso ni Christine. Anong ibig sabihin nito? Ipagbebenta ba nila ako? Dahan-dahan siyang umatras papunta sa loob ng bahay. Nanginginig ang buong katawan.
Hindi to maaari. Hindi nila maaaring gawin to sa akin. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng paraan para makatakas, bigla siyang tinawag ng kanyang ina. Christine! Hala sige, pumunta ka rito! Sa kaba at takot, lumabas siya sa harapan ng bahay. Doon niya nakita ang kanyang mga magulang na may malademonyong ngiti sa labi. Sa tabi nila, isang matandang lalaking mataba, kulubot ang balat, at may malaahas na mga mata ang nakatingin sa kanya ng may kasabikan. Si Don Emilio. Napakaganda mo pala talaga sa personal, Christine. Bulong ng matanda. Pilit na nilalapit ang kamay nito sa kanyang pisngi. Napaatras ang dalaga. Nay, tay, ano to? Simula ngayon, sa kanya ka na. Sagot ni Aling Clara na walang bakas ng pagsisisi sa kanyang boses. Nasaan na ang bayad, Ernesto? Ngumisi si Don Emilio at naglabas ng isang sobre na punong-puno ng pera. Ibinigay ito kay Mang Ernesto, na agad namang tinanggap iyon ng walang pag-aalinlangan. Ayos, maraming salamat Don Emilio. Simula ngayon, sa'yo na ang anak namin. Sagot ng kanyang ama na tila wala lang iyon sa kanya. Parang dinurog ang puso ni Christine sa kanyang narinig. Ang sariling dugo at laman ng kanyang mga magulang, ang nagluwal sa kanya sa mundo, ay handang ipagpalit siya para sa pera. Hindi siya makapaniwala. Hindi ako papayag! Sigaw niya habang mabilis na umatras papasok ng bahay. Sinubukan niyang takbuhan ng pinto, pero mabilis siyang hinawakan ni Mang Ernesto sa braso at hinatak palapit kay Don Emilio. Wala ka nang magagawa, Christine. Wala ka nang kwenta sa bahay na to. Atin na ang pera at ngayon, ikaw naman ang magiging pag-aari ng matandang to. Sabi ng kanyang ina na may malupit na tingin. Nagpumigla siya pero masyadong malakas si Don Emilio. Umiyak siya ng umiyak habang hinahatak siya papasok sa sasakyan ng matanda. Wag po! Wag po! Maawa kayo sa akin, Nay! Tay! Wag niyo akong ibigay sa kanya! Pero walang awang tumalikod ang kanyang mga magulang. Ni hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Habang palayo ang sasakyan, hindi niya inalis ang tingin sa kanila. Ang pamilya niyang minahal niya, kahit kailanman ay hindi siya minahal. At nang dumilim ang paligid, natagpuan niya ang sarili sa isang lumang bahay na walang ibang kasama, kundi si Don Emilio. Napagtanto niya, ito na ang simula ng kanyang pinakamasamang bangungot. Sa loob ng sasakyan, si Christine ay nakayakap sa sarili. Nanginginig sa takot habang pinipigil ang pagluha. Pakiramdam niya ay para siyang isang hayop na dinala sa isang koral. Walang kalaban-laban. Halika na, iha. Malamyos, pero nakakatakot na sabi ni Don Emilio habang marahang hinihila siya palabas ng sasakyan. Dito ka na, titira mo lang ngayon. Ayaw niyang bumaba. Pilit niyang itinatanim sa isip na panaginip lang ito. Nagigising siya sa kanyang papag at maririnig ang malalakas na sigaw ng kanyang ina. Ngunit hindi ito panaginip. Ito ay isang bangungot na hindi niya kayang takasan. Pinilit niyang labanan ang pagdadala sa kanya sa loob ng bahay. Pakawalan niyo ako! Hindi ako para rito! Pilit niyang sigaw habang nagpupumiglas. Ngunit isang malakas na sampal mula kay Don Emilio ang nagpatahimik sa kanya. Tumigil ka! Sigaw ng matanda. Ang tinig nito ay puno ng galit. Dahil kung hindi, babalian kita ng buto bago pa kita matikman. Nang marinig ito, unti-unting nawala ang kanyang lakas. Napaluhod siya sa lupa, bumabagsak ang kanyang luha. Wala nang magliligtas sa akin. Wala nang makakarinig sa mga sigaw ko. Dinala siya ni Don Emilio sa isang madilim na kwarto sa dulo ng mansyon. Ang loob nito ay amoy sigarilyo at alak. At ang sahig ay makapal na carpet na tila matagal nang hindi nalilinis. Bukas pa kita ipapakilala na maayos sa ibang kasama ko.
Ani Don Emilio habang tinatanggal ang kanyang Amerikana. Pero ngayong gabi, ako muna ang mag-e-enjoy sa'yo. Nanlamig ang katawan ni Christine. Alam na niya kung ano ang mangyayari. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na umatras palayo. Maawa po kayo sa akin. Hayaan niyo na po akong umuwi. Pero hindi siya pinakinggan ng matanda. Mabilis itong lumapit sa kanya. Hinawakan siya sa braso at itinulak sa kama. Napasigaw siya. Tama na po! Wag po! Wag po! Ngunit walang sino mang makakarinig sa kanya. Walang sino mang tutulong. Ang gabing iyon ang naging pinakamasahol sa buong buhay niya. Kinabukasan, matapos ang impyernong dinanas niya sa kamay ni Don Emilio, naramdaman ni Christine ang matinding panghihina. Halos hindi niya na maidilat ang kanyang mga mata sa sobrang sakit ng katawan. Pakiramdam niya, wala na siyang natitirang kaluluwa. Nang sandaling iyon, isang pamilyar na tinig ang narinig niya. Ang kanyang ama. Napakasarap ng buhay natin ngayon, Clara. Natatawang sabi ni Mang Ernesto habang binibilang ang mga perang ibinigay sa kanila ni Don Emilio. Dapat pala noon pa natin to ginawa eh. Napapikit si Christine sa sakit ng narinig. Ipinagpalit ako ng sarili kong magulang para sa pera. Wala silang pakialam kahit ano pang mangyari sa akin. Doon niya naintindihan. Wala nang pag-asa. Wala nang dahilan para mabuhay pa siya. Pagkalipas ng ilang araw, habang hindi pa siya tuluyang gumagaling sa sinapit niya, muli niyang narinig ang boses ni Don Emilio. Hindi ko na gusto ang anak niyo. Mas gusto kong sariwa. Malamig nitong sabi habang kausap ang kanyang mga magulang. Wala nang silbi tong batang to sa akin. Baka gusto niyo ulit kumita. Napabalikwas ng bangon si Christine. Anong ibig sabihin niya? Pero bago pa siya makatakbo, may pumasok na dalawang lalaking nakaitim sa kanyang silid. Hawak nila ang kanyang mga braso. At bago pa siya makasigaw, tinakpan na nila ang kanyang bibig ng tela. Dinala siya sa likod ng mansyon kung saan may isang sasakyang nakaparada. Doon, nakatayo si Don Emilio kasama ang kanyang mga magulang na walang bakas ng pagsisisi sa kanilang mukha. Wala nang halaga ang buhay mo, Christine. Malamig na sabi ng kanyang ina. Mas mabuti pang tapusin na to kaysa bumalik ka pa sa amin. Lumakas ang kanyang pagtibok ng puso. Hindi totoo ito. Hindi maaaring tapusin nila ang buhay niya. Nagpumigla siya. Pilit na nilalabanan ang mahigpit na pagkakahawak ng dalawang lalaki sa kanya. Nay, Tay, huwag niyo po itong gawin sa akin. Anak niyo po ako. Kapatid po ako ni Ramon at ni Angel. Anak niya rin po ako. Pero imbis na awang mga tingin, malamig na katahimikan lang ang naging sagot sa kanya. Isang matalim na kutsilyo ang inilabas ni Don Emilio. Matagal ka ng sagabal at ngayon wala nang makakapigil sa amin. At bago pa siya makasigaw, isang matalim na sakit ang naramdaman niya sa kanyang tiyan. Duguan. Napasubsob siya sa lupa. Unti-unting nawalan ng malay. Naririnig niya ang malalakas na halakhak ng kanyang pamilya. At ang huling bagay na naramdaman niya ay ang malamig na tubig ng ilog habang unti-unti siyang nilalaman ng dilim. Malamig. Mabigat ang kanyang katawan. Pakiramdam niya ay lumulutang siya sa kawalan. Naririnig niya ang mahinang tunog na dumadaloy na tubig. Ang kaluskos ng mga dahon at ang mga ibong humuhuni sa malayo. Subalit, hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Buhay pa ako? Mahinang tanong ni Christine sa sarili. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata. Ang unang bumungad sa kanya ay ang kisame ng isang maliit na kwarto. Hindi ito pamilyar.
Mula sa isang sulok, may isang matandang lalaki na nakaupo sa tabi ng kanyang higaan. Binabantayan siya. May hawak itong tasa ng mainit na tsaa habang may pag-aalalang nakatingin sa kanya. Nagpumilit siyang bumangon, ngunit mabilis siyang pinigilan ng matanda. "Huwag kang gumalaw, iha. Mahina ka pa." Mahinahon ngunit may awang sabi nito. Nang marinig niya ang boses ng matanda, isang alaala ang bumalik sa kanyang isipan. Ang matinding sakit ng kutsilyong bumaon sa kanyang katawan, ang matinding lamig ng tubig sa ilog, ang mukha ng kanyang pamilya na walang bahid ng pagsisisi habang pinapanood siyang mamatay. Bigla siyang napaluha. "Bakit ako buhay pa?" Malalim ang buntong hininga ng matanda bago sumagot. "Natagpuan kita sa pampang ng ilog. Halos wala ka ng buhay noon. Pero may Diyos pa, anak. Hindi pa ito ang oras mo." Ilang buwan pa ang lumipas. Sa tulong ng matandang si Mang Sebastian, unti-unting gumaling si Christine. Isa siyang retiradong doktor na naninirahan mag-isa sa isang liblib na lugar malapit sa ilog kung saan siya natagpuan. Sa kanyang pangangalaga, bumalik ang lakas ni Christine. Subalit hindi lang sugat sa katawan ang iniwan ng kanyang nakaraan. Sa bawat gabi, binabagabag siya ng masasamang panaginip. Ang halakhak ng kanyang mga magulang, ang malupit na kamay ni Don Emilio, at ang madilim na tubig ng ilog na paulit-ulit siyang hinihigop pabalik. "Christine, kailangan mong matutong magpatuloy." Ani Mang Sebastian, isang gabi habang sila ay nakaupo sa harap ng apoy. "Hindi mo maaaring hayaan ang nakaraan na sirain ang kinabukasan mo." Napalunok siya. Pilit na pinipigil ang luha. "Paano po, Mang Sebastian? Sinira nila ako. Kinuha nila ang lahat sa akin. Wala na akong dahilan para mabuhay." Ngumiti ang matanda at inilabas ang isang sobre. "Hindi pa tapos ang laban mo, iha." Nang buksan niya ito, nagulat siya. Isang application form para sa isang prestihiyosong university. "May scholarship ka rito. Ikaw na ang bahala kung gusto mong bumangon o magpakain sa galit." Hindi siya makapagsalita. Matagal na niyang pinangarap ito. Isang bagong pagkakataon upang makapagsimula muli. Pero kaya pa ba niyang ituloy ang kanyang buhay? Matapos ang maraming gabi ng pag-iisip, nagdesisyon si Christine. Hindi niya hahayaang matalo siya ng kanyang nakaraan. Hindi siya papayag na manatili sa kadiliman. Sa tulong ni Mang Sebastian, nag-aral siya ng mabuti at nagsimulang bumuo ng bagong pagkatao. Pinilit niyang maging matapang. Walang Christine na mahina. Walang Christine na sunod-sunuran. Dumaan ang mga taon at sa bawat hirap ng kanyang pag-aaral, lalo siyang tumibay. At matapos ang ilang taon, nagtapos siya ng may pinakamataas na parangal at agad na kinuha bilang isang empleyado sa isang malaking kumpanya. Ngunit hindi lang pagiging empleyado ang hangad ni Christine. Gusto niyang patunayan sa mundo, lalo na sa mga taong itinuring siyang walang halaga, na siya ay hindi basta-basta. Nag-ipon siya, nag-aral pa ng mas malalim sa negosyo, at sa tulong ng mga taong naniniwala sa kanya, unti-unti siyang nakaangat sa industriya. At sa isang araw na hindi inaasahan ng kanyang dating pamilya, si Christine na dating alipin sa sariling tahanan ay isa ng CEO ng isang multi-million company. Sa araw ng kanyang tagumpay, isang matandang babae at isang lalaking payat at haggard ang nag-aabang sa labas ng kanyang opisina. Ang kanyang mga magulang. "Christine, anak, ikaw na pala yan." Masayang sabi ni Aling Clara. Ngunit hindi niya maitago ang lungkot at pagmamakaawa sa kanyang tinig. "Anak, tulungan mo kami. Wala na kaming pera. Wala na kaming matutuluyan." Dagdag pa ni Mang Ernesto.
Nakatayo si Christine sa harapan nila. Matangkad at makapangyarihan. Isang babaeng malayong malayo sa dating inaping dalaga. Hindi ko kayo kilala. Malamig niyang sagot. Pero anak ka namin. Sigaw ni Aling Clara, halos lumuhod sa kanyang harapan. Napangiti si Christine. Isang ngiti na hindi nangangailangan ng paliwanag. Anak? Noon pa man, itinuring niyo lang akong kalakal. Wala akong utang na loob sa inyo. Wala kahit isa. Nakatayo si Christine sa harapan ng gusali ng kanyang kumpanya. Tinititigan ng dalawang taong minsan niyang tinawag na magulang. Noon, sila ang kanyang mundo. Noon, tiniis niya ang lahat ng pag-aalipusta nila. Umaasa na isang araw ay mamahalin din siya bilang anak. Ngunit ngayon, sila ay mga anino na lamang ng kanyang masakit na nakaraan. Si Aling Clara ay mukhang tuyot na tuyot. Ang dating mapagmalaking postura nito ay napalitan ng pangungulubot sa mukha. Si Mang Ernesto naman ay payat at halos hindi mo makilala dahil sa mga puting buhok at haggard na itsura. Pareho silang mukhang gutom at pagod. Malayong malayo sa dating malulupit na taong tinalikuran siya noon. Christine, anak. Humahagulgol na sabi ni Aling Clara habang lumalapit ng konti. Kami na lang ang pamilya mo. Kami na lang ang natitira. Malamig ang ekspresyon ni Christine. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagpakita ng awa. Pamilya? Ulit niya. Ang boses niya ay puno ng pangungutya. Hindi ko maalala na nagkaroon ako ng pamilya. Anak, nagbago na kami. Nagsisisi kami, anak. Dagdag ni Mang Ernesto. Tila desperado. Nagkamali kami noon. Kung alam lang namin na ganito ang magiging buhay mo, hindi sana namin ginawa yun. Sa narinig niyang iyon, isang malamig na halakhakang lumabas sa bibig ni Christine. Isang tawa na hindi na muling magpapalinlang. Ano ka mo? Kung alam lang ninyo? Ibig sabihin, kung hindi ako umasenso, hindi kayo magsisisi? Kung nanatili akong patay sa ilog na yon, baliwala lang sa inyo? Kung hindi ako nagtagumpay, wala lang kayong pakialam? Natigilan ng dalawa. Alam nilang hindi nila kayang itanggi yun. Christine, mahal ka namin. Pinagsisisihan namin ang lahat. Mahal? Napalakas ang tinig ni Christine. Isang salitang noon pa niya gustong marinig sa kanila. Ngunit kailanman ay hindi niya nadama. Nasaan ang pagmamahal na sinasabi niyo noong tinuring niyo akong kasambahay sa sarili kong tahanan? Noong binubugbog ako sa bawat pagkakamali? Noong binenta niyo ako sa isang halimaw para sa pera? Noong hinayaan niyo akong gahasain at pinanood niyo lang akong mamatay habang tumatawa? Akala niyo ba hindi ko pa yun nalilimutan? Ngayon sabihin niyo sa akin, nasaan yung pagmamahal doon? Nasaan? Walang naisagot ang kanyang mga magulang. Nanatili silang nakatungo, parang mga asong basang-basa sa ulan. Lumapit si Christine sa kanila, tumingin ng diretsyo sa kanilang namumutlang mukha. Hindi na ako yung Christine na alipin ninyo. Hindi na ako yung batang nagmamakaawa para sa pagmamahal na hindi nyo kayang ibigay. Wala na kayong kapangyarihan sa akin. Hindi na ako kawawa. At lalo na, hindi ko na kayo kailangan. Napasalampak sa sahig si Aling Clara. Umiiyak ng todo. Christine, anak, kahit konting tulong lang, kahit pagkain lang. Hindi natinag si Christine. Alam niyang ito na ang pagkakataon niyang tuluyang isara ang pinto ng kanyang nakaraan. Kung ako siguro yung dating Christine, baka naawa pa ako sa inyo. Mahinahon niyang sagot. Pero itong babaeng kaharap niyo ngayon,
ay wala nang balak bumalik sa impyerno kung saan niyo siya iniwan. Isang huling tingin, isang huling hakbang palayo. At sa oras na iyon, si Christine ay tuluyan ng lumaya. Makalipas ang ilang taon, narinig niya mula sa balita na namatay na si Mang Ernesto mula sa isang sakit sa atay dahil sa sobrang pag-iinom. Si Aling Clara naman ay natagpuang namamalimos sa kalsada. Walang pamilya, walang kaibigan. Si Ramon, ang dating mapanlamang niyang kapatid, ay nauwi sa bisyo at kasalukuyang nasa kulungan dahil sa isang krimen. Si Angel naman, ang dating reyna sa kanilang tahanan, ay napangasawa ng isang lalaking tulad ng kanilang ama. Walang kwenta, lasenggo, at mapang-abuso. Samantala, si Christine, siya ay patuloy na namumuhay ng maayos. May sarili siyang pamilya, may mga kaibigang tunay na nagmamahal sa kanya, at higit sa lahat, may kapayapaan sa kanyang puso. Ang kanyang nakaraan ay isang sugat na kailanman ay hindi niya malilimutan. Ngunit hindi na ito isang sugat na nagpapahirap sa kanya. Isa na itong paalala kung gaano siya kalakas, kung paano siya bumangon mula sa putik, at naging isang babaeng hindi na kailanman nagpapatalo sa mundo. Siya si Christine. Ang dating alipin sa sariling tahanan, ang babaeng binenta na parang gamit, ang babaeng muntik nang mamatay sa kamay ng mga halimaw. At ngayon, siya na ang may hawak ng kanyang kapalaran. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa muli po. Have a nice day.